Hi guys! Good morning! Welcome back to our channel. On today's vlog ni Payong Kaibigan ay pag-uusapan po natin yung standard travel requirements or documents na kailangan po natin ihanda kapag tayo po ay pauwi ng Pilipinas at pabalik po ng ibang bansa. Especially po para sa ating mga kababayang OFW na nasa Saudi Arabia, makinig po kayong mabuti. So technically, wala naman pong nabago sa mga documents or requirements na aking babanggitin, di ba? Kumparat po doon sa mga previous vlogs na akin na pong nagawa. Ito pong video ay gagawin ko just to refresh our knowledge, especially po sa mga kagaya ko, di ba, na magse-celebrate po ng Pasko at bagong taon sa Pilipinas. So I'm thankful na ako po ay pinayagan ng aking employer na makapagbakasyon kahit 2 linggo makasama ko po yung aking pamilya, di ba? So sobrang tagal na rin po kasi na hindi po talaga ako nakapag-celebrate ng Pasko sa Pilipinas. Hindi ko na nga po maalala. So I have a question para sa atin pong mga viewers. Kailan po yung huling taon, di ba, na nag-celebrate po kayo ng Pasko sa Pilipinas? So ilagay niyo po yan sa ating comment section sa baba, okay? So wag na po nating patagalin pa, okay? Kung bago pa kayo sa aking YouTube channel, please don't forget to click the subscribe button at yung notification bell para lagi po kayong nauna every time na may bagong upload na video si Payong Kaibigan. So let's start off with yung mga requirements pauwi po ng Pilipinas. So andyan po yung valid passport, kailangan po yan. Yung confirmed flight ticket, syempre para po sa mga magbabakasyon lamang po sa Pilipinas, galing po ng Saudi Arabia, kailangan po meron tayong dalang valid or na-issuehan po tayo ng valid exit re-entry visa. Kung tayo naman po ay mag-for good na sa Pilipinas, 'di ba? Kailangan po tayo ay may final exit visa. Syempre, kailangan pa rin po natin na mag-register sa e-travel, 'di ba? At makapag-generate po ng QR code. May reminder po mula po sa ating Bureau of Immigration. Ayan. Sa mga kumakalat pa rin po ngayon na fake na website ng e-travel. So para hindi po kayo maligaw, ilalagay ko po yung link ng e-travel. So hanapin lamang po natin sa ating mga internet browser, e-travel.gov.ph, or ilalagay ko po yan dyan sa ating comment section sa baba or sa description box ng ating video. So mag-register po kayo at least, di ba yung pinakamaaga po dyan ay 3 days before your flight, or pwede 2 days or kahit po isang araw bago po kayo bumiyahe sa Pilipinas. Kailangan pong mag-register dyan lahat. OFW, non-OFW, foreigners, balikbayan. Kailangan po. Kahit hindi po yan hinahanap sa immigration sa Pilipinas kasi nga, na-mention na po natin sa ating previous vlog na yung e-travel system ay naka-interface na po yan, diba, sa system ng ating immigration. Kaya, marahil magtataka kayo na hindi na po yan hinahanap pagdating sa Pilipinas. Okay? So, yung PCR test, yung vaccine, yung swab test, hindi na rin po yan kailangan kapag tayo po ay pauwi ng Pilipinas. Ganun po yung vaccine certificate. Pero, syempre, for our reference, itago nyo po yan. Ngayon naman po, yung pabalik abroad. So, madali na lamang po yung mga, what do you call this? Yung mga kailangan natin ngayong ihanda. Yung pabalik naman po sa abroad, especially po sa Saudi Arabia, ang kailangan po natin ihanda ay yung valid passport, confirmed ticket, syempre, yung valid natin na re-entry visa, at ang pinaka-importante dito ay yung ating OEC, yung Overseas Employment Certificate, or pwede rin pong OFW Pass kung meron na po kayo. Kung wala naman po kayong OFW Pass, ulitin po natin, pwede pa rin naman po yung OEC. Okay? Pwede po kayo mag-generate ng OEC exemption kung makapag-generate po kayo sa website ng ating DMW Online Services. Or kung hindi naman po, ay pwede po kayong pumunta, 'di ba, sa pinakamalapit na POA sa inyo. Especially po kapag pabalik na po kayo abroad, like a week before ng flight niyo, pwede po kayong mag-walk-in. Pero kung medyo matagal pa po kayo bago bumalik sa Pilipinas at kung plano niyo pong kumuha ng OEC sa POA, ay kailangan po talaga na meron po kayong appointment. So ayun. And next one, kailangan pa rin po natin mag-register guys sa e-travel kapag po tayo ay babalik na po ng ibang bansa. So marami pa akong nakikitang tanong, nakapag-register na po sila sa e-travel dati nung umuwi sila, tapos uwi po sila ulit ngayon, kailangan pa rin po ba nila mag-register? So ang sagot po dyan ay yes.
So every time po na magta-travel tayo ay magre-register po tayo dyan sa e-travel system. Meron ngayon functionality dyan sa website ng e-travel na kung ayaw mo naman na mag-register ulit as panibago, meron na lang na i-update nyo na lamang po yung inyong information provided na hawak nyo po yung reference or yung QR code nung dati. Gayun lang. Or para naman po wala na pong problema, ay mag-register po kayo ulit, di ba? Kasi kailangan po yan every time na mag-travel po tayo, pauwi ng Pilipinas or pabalik po sa ating bansa na pinagtatrabahuhan. So yun lamang po yung ating quick update on today's vlog ni Payong Kaibigan. Just in case may mga questions po kayo sa travel requirements na yan, ilagay nyo lamang po sa ating comment section sa baba at sasagutin po natin sa lalong mabilis na panahon. Maraming salamat guys. Always stay safe and God bless. Ready.